Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay inutusan ng ating bida sila Heobong at Bekgi na magmadaling dalhin sa kanya ang Yellow River 3 Demon na kinakatakutan ng mga ito. Sa nangyari naman ay naguguluhan sa ating bida ang Pavilion Master at nagtanong kay Yuhun na base sa sinabi niya ay iintindihin niya ang sitwasyon ng mga ito. Nagtanong naman dito ang ating bida kung sinabi niya ba talaga ang bagay na iyon, dahil wala siyang natatandaan na may ganito siyang mga salitang binitawan. Matapos ay nagtanong naman dito ang Pavilion Master kung ano ba ang binabalak nitong gawin, agad naman nagsagawa ng chi telekinesis si Yuhun, at sinabi na gaya nito ang nais niyang gawin. Sa nangyari ay nagtataka naman ang mga nakakarinig sa ating bida, nang bigla na lang na umikot ang leeg ng isang gwardya na nasa silid. Sa nangyari ay nagulat ang mga ito dahil lamang sa paggalaw ng kamay ng ating bida ay nagawa na nitong mapaslang ang isang kasamahan nila. May nag-usap naman gamit ang sound telepathy sa mga gwardya at sinabi na mukhang sila pa ang mapapaslang dito sa loob at hindi ang 3 demon, kaya naman ay kailangan na nilang makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sabi naman ni Yuhun na nahanap na din ito sa wakas, nang bigla nitong iniangat ang kanyang kamay, at gamit ang chi telekinesis, ay agad na ipinabagsak nito ang dalawang gwardya na nasa loob ng silid. Nagtataka naman ang Pavilion Master at napapasabi na mukhang ang mga ito ang mga taong espiya na mula sa Yellow River 3 Demon na inilagay sa kanyang hanay. Sabi pa nito na inaabot sila ng halos isang buwan upang malaman kung sino ba ang posibleng espiya sa kanyang mga tagasunod, ngunit ang taong ito ay nagawang mahanap ang espiya ng ilang segundo lamang. Maya-maya naman ay agad na nakabalik sila Heobong at Bekgi at sinasabi na nagawa na ng mga ito ang ipinag-uutos sa kanila ng ating bida. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang Pavilion Master at ang kasama nito, dahil sa matagumpay na nadala ng mga ito ang Yellow River 3 Demons sa kanilang harapan. Nagpadala naman ng sound telepathy sa ating bida ang Pavilion Master at nagtatanong kung bakit niya ba ito ginagawa, dahil ang buhay ng kanilang mga pamilya ay nakasalalay sa mga ito. Sinagot naman ito ng ating bida na kung may kinalaman ba ito sa kanya sa mga bagay na iyon, nabigla naman dito ang Pavilion Master sa sagot ni Yuhun, dagdag pa ng ating bida na ang bagay na iyon ay tingin niya ay hindi na nito problema pa. Naiinis naman ito dahil nagkamali siya, dahil ang tao na ito ay hindi nagagawang mapilit sa pakiusapan, at nasa mapanganib siyang sitwasyon ngayon, lahat ng kanyang mga pinahirapan ng matagal na panahon ay maaring masira na. Matapos ay agad na nilapitan ni Yuhun ang Yellow River 3 Demons, agad naman na tinanggal ni Yuhun ang mute pressure nito upang makapagsalita. Ngunit nang ginawa ito ng ating bida ay galit nitong tinanong si Yuhun kung hindi ba siya nito kilala, at pakawalan siya nito ngayon na mismo. Agad naman siyang nakatikim ng malakas na sampal kay Heobong at sinabi na anong lakas ng loob nito na sumigaw sa harapan ng kanilang lord, at mukhang humihiling ito ng kanyang kamatayan. Sabi naman dito ni Yuhun na wala itong pakialam kung sino pa siya at may isa lamang itong katanungan para sa kanya, at kapag hindi ito sumagot ng tama ay tatanggalin nito ang kanyang ulo. Nagmatigas naman ito at tinanong ang ating bida na sino ba ito upang tanggalan siya ng ulo. At hindi ba nito kilala kung sino sila, agad naman itong tinawag ang Pavilion Master at tinatanong ito kung ano ba ang ginagawa nito. Dahil ang mga ito ay kung ano-ano ang ginagawa sa loob ng silid at hinahayaan lamang ng mga ito, hindi na nito nagawang matapos pa ang kanyang pagsasalita dahil sa nag-utos ang ating bida na paslangin ito, agad naman na sinunod ito ng tagasunod ni Yuhun at agad siyang tinanggalan ng ulo, nagtalsikan naman ang dugo nito sa kanyang mga kasamahan. Matapos ay sinabi ni Yuhun na kapag ang mga ito ay nagsalita ng mga kung ano-ano ay papaslangan din niya ang mga ito. Sa isip naman ng isa na ang isang ito ay hindi nagbibiro sa kanyang sinasabi at mukhang maari din siyang mamatay sa lugar na ito, agad naman na inalis ng 4th Council Elder ang mute pressure nito. Matapos ay agad naman na nagtanong dito ang ating bida at sinabi na sabihin nito ang kinaroroonan ng Dragon Tiger Claw, sa isip nito na tingin niya na nais ng mga ito na tambangan ang Dragon Tiger Claw, at tingin ba ng isang ito na siya bilang ang pinakamatanda sa magkakapatid ng Yellow River 3 Demon ng 18 Waterways ay ilalaglag ang kanyang sariling kakampi. Ngunit bigla itong napaisip na mukhang ang isang ito ay seryoso na papaslangan siya kaya naman ay kailangan niya na mailigtas ang kanyang sarili,
kaya naman sabi nito sa ating bida na mayroong isang kabundukan na kung tawagin ay Tumun Mountain, na kapag nagpunta ang mga ito sa silangang bahagi sa Yellow River at halos 88 kilometro ang layo ay matatagpuan ng mga ito ang Dragon Tiger Claw na kung saan ang ilog ay nahahati. Agad naman na napatingin ang ating bida sa Pavilion Master upang kumpirmahin ang sinabi ng isa sa mga ito. Agad naman na tumango dito ang Pavilion Master senyales ng pagsang-ayon sa sinabi nitong impormasyon. Sa isip naman ni Yuun na mukhang hindi na nito kakailanganin pa na isakripisyo ang pamilya nito. Agad naman na nagsalita ang isa sa mga ito na ngayon ay nasabi na nito ang kailangan niyang impormasyon ay palayain na ng ating bida silang dalawa. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na mukhang nagkakamali yata ang mga ito ng pagkakaintindi sa sitwasyon, dahil kailan naman sinabi ng ating bida sa mga ito na hahayaan lamang niya na mabuhay sila. Sa narinig ng mga ito na sinabi ni Yuun ay nagulat naman sila. Matapos ay nagutos si Yuun na paslangin ang mga ito ngayon din. Nakaramdam naman ng matinding takot ang dalawa, kaya naman ay agad na minura nito si Yuun, ngunit ito na ang kanyang huling salita dahil agad naman siyang pinaslang. Matapos ay sinabi ng 4th Council Elder na ngayon ay siya na lang ang natitira at siya naman ang kanyang isusunod. Nang matapos na mapaslang ang Yellow River 3 Demons, ay hindi naman makapaniwala ang ibang mga gwardya at totoong ito ay ang mga taga-demonic cult, dahil ayon sa kanyang narinig, ay ang mga ito ay mas malupit kaysa sa mga unorthodox sect sa lahat ng paraan, at ang mga ito ay mga walang awa. Sa isip naman ng Pavilion Master na nakuha na ng mga ito ang kailangan nilang impormasyon at nagawang paslangin ang mga ito, at ngayon ay tingin niya na sila na ang isusunod nila. Nang bigla naman silang nagtaka dahil sa nag-utos ang ating bida na aalis na sila sa lugar na ito, kaya naman ay nagtanong ito kay Yuun na kung bakit sila nito hinayaan na mabuhay. Sumagot naman dito si Yuun na itinuro naman nito sa kanila kung nasaan ang Yellow River 3 Demon, at tingin nito na parehas lamang sila na nasa mapanganib na sitwasyon kaya naman ay hahayaan na ng ating bida na mabuhay ang mga ito, dagdag pa ni Yuun na nakuha naman na nito ang kailangan niyang impormasyon. Nakahinga naman dito ng maluwag ang Pavilion Master, nagpadala naman ng sound telepathy ang kasamahan nito at sinabi na mabuti na lamang at nawala na ang mga espiya sa hanay nila, at kung sakaling sabihin nila na ang lahat ng ito ay kagagawan ng demonic cult ay maaring hindi sila masisi sa pangyayaring ito. Naririnig naman ng ating bida ang pag-uusap ng mga ito gamit ang sound telepathy, kaya naman ay sinabi nito sa kanila na nakalimutan niyang sabihin dahil tingin niya ay hindi pa alam ng mga ito, na mayroon pang isang espiya ang natitira sa mga ito. Sa nangyari ay nagulat at nabahala naman ang mga ito sa sinabi sa kanila ng ating bida, habang papaalis sila Yuun ay narinig nito na sinabi ng Pavilion Master na walang lalabas sa kanila sa silid na iyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad naman na lumabas ang mga ito sa pavilion. Namamangha naman si Heobong at tinanong kung sa paanong paraan nitong nalaman na may natitira pa palang espiya sa mga ito. Pilyong sumagot naman dito ang ating bida at sinabi na nagsinungaling siya patungkol sa huling espiya sa mga ito. Sabi naman ng 4th Council Elder na magandang ideya ito, dahil nakagawa si Yuun dito ng isang sitwasyon na kung saan ay masisira ang tiwala ng mga ito sa isa't isa at susubukan ng mga ito na maghanap ng wala sa kanilang mga hanay. Sabi naman dito ni Yuun na magmadali na sila habang abala pa ang mga ito, dahil kailangan nilang makuha agad ang apo ng Divine Doctor sa lalong madaling panahon. Palubog na ang araw nang makarating sila Yuun sa nasabing lugar, napansin naman nito ang ilog, sabi nito na totoong dito nahahati ang Yellow River. Sabi naman ng 4th Council Elder na ang maliit na parte ay sigurado siya na ito ay patungo sa Tumun Mountain, nang bigla naman na napahinto ang mga ito. Napatanong naman si Heobong kung ito na ba talaga ang lugar na kanilang hinahanap. Sabi pa nito na ngayon ay nakikita na nila ang lugar sa itaas ng bundok, at walang duda na mahirap itong mahanap dahil sa ang lugar na ito ay maganda ang pagkakatago. Napansin naman ni Yuun sa kabilang banda na may mga watchtower sa lugar na ito. Sumang-ayon naman dito ang 4th Council Elder at sinabi na agad silang makikita kung bigla-bigla silang lalapit sa lugar na ito. At ang mga ito ay hindi mga ordinaryong mga bandido dahil sa dami ng mga watchtower na nakalagay sa depensa ng mga ito. Nang bigla naman na may napansin si Yuun,
sabi nito na ang barko sa parteng ito ay napakalaki, sabi naman ng council elder na mukhang may kakaibang nangyayari dito. Base sa kanyang pagkakaalam ay ang mga barko ng 18 waterways ay hindi maliit at hindi din ganito kalaki, at ang mga barko nila ay ginawa ng may mabibilis na pagtakbo dahil nga sila ay mga river bandit. Sabi naman ni Yuwon na tignan nila ang parteng iyon, dahil tingin niya ay ilalagay ang lahat ng iyon sa loob ng barko, bukod pa doon ay sinisira na ng mga ito ang kanilang mga tahanan. Napasabi naman ng council elder na mukhang lilipat na ang mga ito ng lugar. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida dahil base sa kanyang narinig ay ang mga river bandit ay palagi ang naglilipat ng lugar kada ilang buwan, at mukhang ngayon ang buwan na iyon. Sabi naman dito ng council elder na maaring maging isang magandang pagkakataon ito para sa kanila, dahil ito ang tamang pagkakataon para sa kanila upang magawang makuha ang apo ng Divine Doctor nang hindi nakakagawa ng isang malaking labanan. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon na kung ganon ay kailangan muna nilang pag-aralan ang lugar na ito para sa kanilang magiging aksyon. Matapos ay tinawag nito si Baekgi, tinanong ni Yuwon kung magagawa ba nitong tahimik na makuha ang dalawang iyon at dalhin dito, sumagot naman ito sa ating bida na susubukan niya ang kanyang magagawa para dito. Matapos ay agad na kumilos pa ibaba si Baekgi upang gawin ang ipinag-uutos sa kanya ni Yuwon. Bigla namang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita, dahil may paparating pa na ibang river bandit sa lugar na inuutos niya kay Baekgi. Mabilis naman na nakapunta sa lugar si Baekgi, at mabilis na inatake ang nasa malapit nito, matapos ay isinunod naman niya ang kasama nito. Mabilis at tahimik lamang nitong nagawa ang iniutos sa kanya, kaya naman ay agad na nitong binuhat ang katawan ng mga ito upang dalhin sa lugar nila Yuwon. Ngunit bigla naman itong nagulat nang biglang may nagtanong sa kanyang ibang mga bandido patungkol sa pagkakakilanlan nito. Nang mabilis naman na inatake ang mga ito ni Haobong, sabi nito na mukhang aatakihin na ito sa puso dahil sa nahuli siya ng ibang mga kasamahan ng mga ito. Mabuti na lamang at nakita agad ng Lord Xian Yuwon ang iba pang mga parating kaya naman ay agad na pinasunod siya ng ating bida. Matapos ay sinabi nito kay Haobong na maging tahimik lamang ito at iligpit ang iba pang mga katawan. Nang magising naman ang bandidong kinuha ni Baekgi, ay nagulat ito dahil sa may nakatutok ng sandata sa kanyang leeg. Sabi ng council elder na papaslangan niya ito kung sakaling gumawa ito ng kahit na anong ingay, at tumango lamang ito kung naiintindihan niya. Sabi ng council elder na mukhang aalis na ang mga ito ngayong araw, at ano ang dahilan kung bakit ngayong araw aalis ang mga ito? Sumagot naman ito na napag-alaman nila na ang lokasyon nila ay nalaman na ng kung sino. Nagtataka naman dito ang ating bida, dahil agad silang nagtungo dito matapos nilang mailigpit ang Yellow River 3 Demons kaya naman ay papaanong nalaman agad ng mga ito ang tungkol doon. Kaya naman ay agad na nagtanong ang council elder na kung saan naman nila nalaman ang impormasyon. Sabi nito na isa lamang siyang taga-bantay kaya naman ay hindi nito alam ang patungkol sa mga detalye. Kaya naman ay nagtanong na lang ulit ang council elder na kung nasaan tinatago ng mga ito ang apo ng Divine Doctor. Nagtataka naman ito sa itinatanong sa kanya ng council elder, kaya naman ay agad na idiniin nito ang kanyang espada at sinabi na huwag na itong magmaang-maangan. Mabilis naman itong sumagot at sinabi na hindi pa niya narinig ang patungkol dito, dahil wala naman silang bagong bihag kamakailan. Nagtataka naman si Yuwon dahil hindi maaring magsinungaling ang Wudang Best Sword dahil sa ito ay nasa ilalim ng epekto ng gamot, kaya naman ay nagtanong ang ating bida kung kilala nito ang babae na kung tawagin ay Cam Mian, dagdag pa ni Yuwon na malaki ang pangangatawan nito at may nunal ito sa kanyang ilong. Sumagot naman ito na mukhang ang babaeng tinutukoy nila ay ang napulot ng first mate at ang babae nito. Napasabi naman dito si Haobong na kung sakaling malaman ito ng Divine Doctor na ang kanyang apo ay isang babae ng bandido ay magagalit ito ng sobra. Matapos ay tinanong ni Yuwon kung ngayon ay nasaan ang tinutukoy niya, sumagot naman ito na ang babaeng hinahanap nila ay nasa barko sa ngayon. Nagtanong naman si Yuwon kung ang malaking barko ba na ito ang tinutukoy niya, hindi naman ito sumang-ayon. Sabi nito na ang lahat ng matatapang na mandirigma ay nasa barko na nasa ilog. Sa isip naman ng ating bida na nandito pala ito at ngayon ay alam na nila kung nasaan ang kanilang hahanapin. Kinagabihan naman, ay dahan daw ang ikinakabit ang maliit na barko sa malaking barko,
Nang matapos na maipagdikit ay sinabi ng isa sa mga ito na higpitan ang pagkakatali dito. Sabi nito na kailangan nilang mailipat ang mga kagamitan sa huling barko bukas ng maagang maaga, kaya naman ay sinabihan niya ang mga ito na itulog na. Sa isang banda naman ay nagtatanong ang council elder kay Becky kung ilang oras na silang nasa loob ng lugar na ito. Sabi niya na sa tingin nito na halos 4 na oras na silang andi dito. Sabi dito ng council elder na tahimik na ang paligid at wala na siyang naririnig na kahit na ano, at tingin nito ay maari na silang lumabas. Agad naman na sumilip ang mga ito sa paligid upang kumpirmahin ang sitwasyon, matapos ay agad na nagsilabas ang dalawa sa kanilang tinatagwan. Sinabihan naman ng council elder si Becky na ang mga gwardya ay mag-iikot sa lugar na ito ng 1:00 ng madaling araw, at wala na silang oras, kaya naman ay kailangan na nilang magmadali. Nagtanong naman si Becky na kung ang sabi ba ng Lord sa kanila na kasama si Heobong ay agad na susunod ang mga ito sakay ng barko, sinang-ayunan naman ito ng council elder, at sinabi na kailangan nila na makuha kaagad ang apo ng Divine Doctor bago pa magtungo ang mga gwardya dito. Matapos ay mabilis at tahimik naman na kumilos na ang dalawa sa loob ng barko, napansin naman ng dalawa ang isang bandera at ito ang kanilang palatandaan. Sa tingin nito na ang kwarto malapit sa stern ay ang kwarto ng first mate. Habang pinagmamasda ng dalawa ang mga nagbabantay, ay sinabi ng council elder na kailangan nilang mapatamba ang dalawang ito, at magpapadala siya ng signal at kailangan nitong patumbahin ang nasa kanan at siya na ang bahala sa natitira sa kaliwa, na sinang-ayunan naman ni Becky. Habang nagbibiroan ang dalawang gwardya, ay mabilis naman na inatake ito nila Becky at ng 4th council elder. Nang matapos ay sinabi ni Becky na siya ang magbabantay para sa mga taong lalapit dito at siya na ang pumasok sa loob. Agad naman na pumasok ang council elder dito, nakita naman niya ang babaeng kanilang hinahanap, at ito ay katabi ng first mate ng barko. Sabi ng council elder na malaki ang pagkakahalin tulad nito sa Divine Doctor, ang kanyang itaas na katawan ay mas malaki kumpara kay Husanghua. Nang bigla naman itong nagising at tumayo, kaya naman ay mabilis na tinakpan ng council elder ang bibig nito upang hindi magsanhi ng kahit na anong tunog sa paligid. Matapos ay sinabihan ito ng council elder na tumahimik lamang ito, dahil ipinadala sila dito ng kanyang lola, ang Divine Doctor. Dagdag pa nito na humingi ng tulong sa kanila ang Divine Doctor kaya naman ay tinanong niya ito kung sasama ito ng tahimik sa kanya. Napatingin naman ito sa first mate kaya naman ay sinabi ng council elder na huwag na nitong intindihin ang taong iyon dahil pinatulog lamang niya ito. Nang matagumpay na makalabas ang mga ito ay ipinakilala niya si Becky dito at sinabi na ito ang isa sa kanyang kasamahan, sa isip naman ni Becky na kamukang kamukha nito ang Divine Doctor. Matapos ay sinabi ng council elder na hindi ito natuto ng kahit na anong martial arts kaya naman ay siya ang magbibitbit sa kanyang likudan sa babaeng ito, nagulat naman dito si Becky. Sa nangyari ay hindi naman natutuwa dito si Becky at kagaya lamang ito ng kanyang ginawa sa Divine Doctor, matapos ay agad naman na kumilos ang mga ito upang tumakas. Bigla namang may naramdamang kakaiba ang council elder sa paligid, kaya naman sinabi nito na napakadaming kalaban at mukhang naambush sila. Sa nangyari ay nagtataka naman ito dahil sa hindi niya naramdaman ang mga kalaban, matapos ay mabilis naman na napalibutan ang mga ito. Sabi ng kapitan ng Dragon Tiger Claw sa kanilang lord na gaya nga ng nahulaan nito ay ganito ang mangyayari. Sabi naman ng kanilang lord na tingin nito na maswerte lamang siya sa pagkakataon na ito. Natatawa naman ang kapitan ng mga ito habang pinupuri ang mga ito sa kanilang ginawang katalinuhan, sabi pa nito sa kanilang lord na hindi nito inaasahan na susubukan ng mga ito at magawang itakas ang asawa ng first mate. Nagtataka naman dito ang council elder at napapatanong kung tama ba ang kanyang narinig na ito ay ang asawa ng first mate, nang bigla naman nitong sinaksak si Becky sa kanyang tagiliran. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.